Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ipapakita ko ang isang simpleng halimbawa ng paggamit ng array sa Java. So una, gumawa tayo ng isang class na tinatawag na main. So dito natin ilagay ang ating main method. So gagawa tayo ng string bracket then fruits and equals. So sa loob nito, magdedeklara tayo ng isang array na tinatawag na fruits. Ito ay string array at dito natin ilalagay ang 5 prutas. Ito ay ang apple, banana, mango, orange, and the last one is grapes. So closing bracket tayo and then semicolon. So ganito ang itsura ng linya ng code. Ang array ay parang lalagyan ng maraming slot kung saan pwede tayong maglagay ng magkakatulad na klase ng data. Sa pagkakataong ito, puro string o mga salita. Pagkatapos natin gawin ang array, gusto natin itong pakita sa screen na gumamit tayo ng system.out print line and ilalagay natin dito yung list of the fruits. So listahan niyan ng mga prutas na dineklara ko kanina. Then semicolon. So ito ay magpiprint ng title bago lumabas ang mga prutas. Para ma-display natin ang bawat prutas, gumamit tayo ng for loops. So magko-code tayo ngayon. For close parenthesis int I equals 0 then semicolon backspace space then I less than fruits dot length and semicolon then I plus and close parenthesis plus bracket. Tapos ilalagay natin yung system.out print line open close parenthesis then fruits and brackets. Ilalagay natin yung I then semicolon. Dapat tatlo ang ilagay nating bracket braces para mag-run yung code. So i-run na natin. So ibig sabihin magsisimula tayo ng
index at iulit ang loop hanggang maabot ang haba ng array. Sa bawat ikot, ipiprint nito ang isang prutas mula array. Sa kabuuan ng programang ito ay nagpapakita kung paano gumawa, mag-store at mag-display ng data. Gamit ang array at for loop sa Java, ito ay isang basic pero mahalagang konsepto sa fundamentals of programming. So, ito ang kanyang output sa array. Next ay example 2 ng array. So, magsimula tayo sa string bracket. So, dito ang pangalan ng array ay colors at meron itong 5 laman. Ito ay ang lagyan muna natin ng curly braces. Ito ay ang colors. Red, isang blue, isang green, isang yellow, and the last one is isang purple. So, lalagay natin ng closing braces. Yan. Then, lagay natin dito. So, ang bawat item ay may index at nagsisimula lagi sa 0. So, ang red ay 0 and blue, 1. Ang green naman ay 2. Ang yellow ay 3. At ang purple ay 4. So, kunwari gusto kong kunin ang green, kaya ipiprint natin system.outprint line. Then, close parenthesis. Then, lagay natin itong kunang array. Colors. Yung colors. Lagay ng bracket at lagay natin sa loob ng bracket ang 2 at sa labas semicolon. So, ito-try natin itong i-run. So, makikita natin dito green ang lumabas kasi 2 ang na-print. So, green ang lumabas. So, green ang lumabas kasi index 2 siya. So, kung pwede rin palitan ang laman, colors 1, yung black. So, blue, nagiging black. So, kung gusto ipakita lahat ng colors, gagamit tayo ng loop. So, gagamit tayo ng for loops. For, close parenthesis, lagay natin yung int I equals 0, I less than colors. Colors dot length, then semicolon, I, then plus plus. Tapos sa labas nito ay closing curly braces. So, sa baba, i-print natin siya. System.out print line.
Ganon. Then, ilalagay natin dito ay colors. Then, bracket. Lalagay yung I. Tapos sa labas, lagyan natin ng ganyan. So, ititry natin itong i-run. So, ayan yung output. So, start sa 0 index, likot hanggang huling element, kada ikot magpiprint ng isang color. So, dito tayo nagtatapos sa examples ng arrays.